Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mga kapuso, sa oras na ito ay nagre-redirect examination na ang prosekusyon sa ikalawang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahigit 4 na oras nang nakasalang sa witness stand ngayong araw si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Tinatalakay pa rin ang mga grave threats and assassination plot ng bise laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kahapon pa ang pag-usisa kay Attorney Lotok, kaya sumatotal mahigit 10 oras na siyang nakasalang sa Senate Impeachment Court. Ang update sa nagpapatuloy na impeachment trial, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang kahirap-hirap na pinasok ng Gapos Gang ang bahay ng isang negosyante sa Marikina City matapos silang magpanggap ng mga alagad ng batas. Nagpakita pa sila ng search warrant pagkatapos ay nagputol ng wifi. Iginapos sa mga nasa loob at tinangay ang halos 3.2 milyong pisong halaga ng mga ari-arian. 5 sa kanila ang naaresto pero nakatakas ang mastermind at 2 iba pa. Nahuli ka ang insidente at nakatutok si EJ Gomez. Lumabas ang 3 lalaki mula sa nakaparadang itim na van sa bahagi ng Marcos Highway sa Marikina pasado alas 12 ng madaling araw nitong Lunes. Ang mga lalaki, mga miyembro ng Gapos Gang ayon sa pulisya. Ito yung nakita-kita muna sila bago pumasok dun sa bahay. Nandiyan na sila lahat na 8. Dumating ang isa pang kotse na sinakyan ng 3 lalaki. Lumabas ng parking area ang van, kasunod ang kotse na sinakyan ng mga lalaki. Pasado 1:00 ng madaling araw nang makarating sila sa Barangay Concepcion 2. Dito na part, sir. Dito sa dulo, sir. Diyan nag-stop yung sakyan. Then bumaba na sila dyan, sir. Kasi wala pa silang suot nun na balaklava. Dito na sila nagsuot, sir, then naglakad. Di na nagkunan sa CCTV, pero ang mga lalaking nakatakipang mukha pumasok sa bahay ng isang negosyante ayon sa pulisya. Nagpanggap daw silang mga alagad ng batas. Bit-bit ang isang peking search warrant. Nung pinapakita nila yung dokumento na search warrant, napakilala sila bilang police, NBI, sa SWAT. Pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawad ng wifi na nagkokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay. Ang mga tao sa loob ng bahay iginapos daw gamit ang cable ties. Tinutukan din daw sila ng baril ng mga sospek. Base sa pahayag ng mga biktima sa pulisya, puwersahang pinabuksan ang isang vault na may lamang 300,000 piso. Sa pilitan din daw pinagsend ng pera ang isa sa mga biktima gamit ang kanyang online wallet. Nang makatsyempo gamit ang cellphone, nakahingi ng saklolo sa pulisya ang isa sa mga biktima. Pagdating po namin sa area, on progress yung robbery. Then after a split seconds lang, palabas na sila. Tinangka pa raw gamitin ng mga sospek ang sasakyan ng pamilya ng biktima. Instead na huminto, magpakilala, agad silang tumakbo, may pulis. Kaya't nag-isip ka agad ako na hindi legitimate operation yon. Nakipaghabula ng mga sospek sa pulisya. 5 sa 8 miyembro ng Gapos Gang ang naaresto. Nakumpiska sa kanila ang ginamit na cable cutter, duct tape, 5 cellphone, isang mamahaling relo, 4 na sumpak, isang 9mm na kalibre ng baril at mga ginamit nilang bonet pantakip ng mukha. Natangay naman daw ng 3 nakatakas na sospek, kabilang ang itinuturong mastermind ang vault na may pera. Nakuha rin ang ilang alahas at isang cellphone. Aabot daw sa 3.4 milyong piso ang halaga ng mga ninakaw. Walang pahayag sa media ang mga naarestong sospek na nakadetain sa Marikina Police Custodial Facility. Sabi nga po nila dahil parang extra income, dahil nga sabi nila is mag-back up. Dahil pag naging successful na mahuli yung ating huhuliin, mayroon silang kaagad na bayad na 20,000 pesos each. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong robbery with violence against or intimidation of persons, usurpation of authority, slight illegal detention,
falsification of public documents, at illegal possession of firearms and ammunition. Dun sa tatlo na pinaghahanap pa namin, sa hindi titigil ang Marikina City Police Station at buong puwersa ng Eastern Police District para kayo ay tugisin. EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, naungkat muli ang Operation Romanov. Namitsaw mo ng mga banta ng bise laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ng isang senator judge, binanggit na ang Romanov ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang mensahe sa Pangulo. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Mel, sa mahabang salang kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa witness stand, malaking bahagi ng pagtatanong sa kanya ay kung sino ba talaga may banta sa buhay, ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating Speaker of the House o si Vice President Sara Duterte. At sa kahabaan ng diskusyon na yan, Mel, palaging nababanggit yung Romanov ng Russia. Yung mga Romanovs, ano ba kinalaman ng mga Romanovs na ito sa kasong ito, Mel? Sa paggiba ng depensa sa testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, pinalabas muli ng depensa sa korte ang November 23, 2024 online press con ni VP Sara Duterte. Ang punto, ang hugot daw ng galit ni VP Sara ay reaksyon niya sa banta raw sa kanyang buhay. Mag-iingat po kayo. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pero ayon kay Attorney Lotok, sinubukan nilang imbestigahan ang banta sa buhay ng bise at ang sinasabing Operation Romanov pero hindi ito naberipika dahil hindi raw nakipag-cooperate ang kampo ni VP Sara. We tried to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming basis. So, classify muna namin ito na non-validated information. Ang Romanov, ang pangalan ng pamilya ng huling Tsar o Hari ng Russia. In-execute siya at ang kanyang pamilya noong 1918 na mga revolusyonaryo pagkatapos ng Russian Revolution. Ang ibinigay na konteksto ng depensa sa paglilitis, ang Operation Romanov ay isang plano para patayin ang pamilya ni Vice President Duterte. Pero nagtataka raw si Senator Judge Raffy Tulfo dahil si Davao Mayor Baste Duterte anya ang alam niyang unang gumamit ng salitang Romanov sa isang mensahe sa Pangulo. It was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa First Family. Hindi ipinalabas sa trial pero ito ang public speech noong January 2024 ang tinutukoy ni Duterte. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Until today, when Senator Judge Raffy Tulfo clarified na yung palang Operation Romanov a threat against the First Family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Operation Romanov, a threat ito against the Vice President. Pero si Senator Judge Alan Peter Cayetano sinabing maghinay-hinay muna bago isiping pinagbabantaan ni Mayor Duterte ang pamilya Marcos. There's a thin line between a warning and a threat. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Dagdag ni Cayetano, kung totoong nagbanta ang kapatid ng bise sa pamilya Marcos, dapat sanang nagalit na ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos at dapat nagsampa ng kaso ang Presidential Security Command laban kay Mayor Duterte. We would like to manifest, Your Honor. Makailang ulit ding tinanong ng depensa si Attorney Lotok tungkol sa mga alegasyon ng bise laban kay nooy House Speaker Martin Romualdez sa parehong online press conference.
speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? Do you know for sure if this statement by the Vice President or any part thereof happened in real life? Based on our investigation, yes. You're admitting that Martin Romualdez goes around the country to distribute money? I have to object now, Your Honor. Compound question. Your Honor, my question is the statements or any part thereof. The objection is sustained. Witness is incompetent to testify as to the truth of the matter stated by the Vice President. Itinanggi na noon ni Romualdez sa mga paratang, pero ang punto ng depensa sa pagpapalabas ng video, kung walang personal knowledge si Attorney Lotoc tungkol sa ibang mga sinabi ng bise sa online press conference, wala rin ba siyang personal knowledge na kumontrata nga ng assassin si Duterte para patayin ang Pangulo? If you have personal knowledge, based on this, that the Vice President really contracted an assassin. Ask an answer. Or, a person. We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Kay Mel, yung sinasabi mong more than 10 hours na ni Attorney Lotoc dito sa pag-testify niya, ongoing pa, no? Dahil ongoing pa yung redirect examination ng prosecution. Depende pa mamaya sa depensa kung sila na may magsasagawa ng recross examination. Pwede namang hindi na. At kung hindi na, yan na yung pwede nang pauwiin si Attorney Lotoc. Nakalinya namang susunod na witness ng prosecution si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Baka bukas na yan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Tabayan na namin ang mga ulat pa dyan mula sa Senado. Matapos ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit kanina ng bise na hindi suportado ng mga ebidensya ang reklamo laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi magiging makatotohanan ang anyay mga kwento lang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na mayroong assassin at paglikha ng mga ebidensyang susuporta rito. Sa halip, sinisira lamang anya ng mga ganitong hakbang ang integridad ng mga pampublikong institusyon, nawawalang tiwala ng taong bayan, sinasayang ang public resources at sinisira ang paghahanap sa katotohanan. Punto niya, ang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa mga mapagkakatiwalaang ebidensya at hindi sa mga espekulasyon, gawa-gawang kwento at mga hindi suportadong aligasyon. Mga kapuso, nahuli kam ang takaw disgrasyang karera ng mga motorsiklo sa diversion roads ng Iloilo City. Gabi-gabi na raw ito kaya inireklamo na ng apektadong barangay ang tugon ng mga otoridad sa pagtutok ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tila nagkakarerahan ang dalawang rider na ito sa diversion road na bahagi ng distrito ng Haro sa Iloilo City. Hindi patukoy kung kailan nakuha ng video. Pero ayon sa punong barangay ng Dumunay, tuwing gabi ay may nangyayaring karera sa lugar. Bisan kami nagabantay, gid sinakay daw kakululbaan gid diri sa amon sa highway. Kay tungod nga kung magtabok ang mga tao dira sa mga pedestrian, amo na ginabantayan namon. Hindi na namon sila dali-dali nga mapastop. Nakarating na sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang takaw disgrasyang karera. Zero tolerance kami sinadiri and ipatawag ko ni subong ang supervisors no sa panggabi, and then may 24/7 makitayang enforcement and hearing team nga amo nang i-deploy dira.
Maliban sa karerahan sa reverson, nakuhanan rin ng video ang speeding ng mga motorista. Base sa speedometer, umabot sa halos 160 km per hour ang takbo ng motorsiklo. Kaya humihingi ng tulong ang Land Transportation Office 6 sa publiko upang matukoy ang mga pasaway na motorista. Ginahiwat nila ang ilang do palumbaanay. Kung wala pa bala nag-go ang dito sa may intersection sa Taft North, kaya because dako na nga tsimpo ng before ka mag-go do 150 seconds na muna. So managurong ilang window. Nakahanda namang tumulong ang ilang barangay na dinadaanan ng mga nagpapakarera. Paper kung may mga arada, ginareport ng mundo na yun sa pulis. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, Nakatutok, 24 oras. Bistado sa Davao Occidental ang iligal na pagsasabong ng mga kabayo. 4 ang arestado. May iba pang mga tinutugis kabilang ang barangay captain na isa umano sa mga organizer. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Sa surveillance video ng mga otoridad sa bahaging ito ng Santa Maria, Davao Occidental, malaking grupo ng tao nanonood habang tila pinaglalaban ang 2 kabayo. Ang ganitong horse fighting ipinagbabawal sa bansa. Pagkakuha ng hudyat, sumalaki na ang mga ahente ng NBI Environmental Crime Division at CIDG Region 11. Hoy! Kanya-kanyang takbuhan ang mga tao sa lugar. Ang iba, diretsong akyat sa bundok para makaiwas lang sa huli. Pagdating po natin doon, na parang fiesta sa lugar na yun, ang daming tao. May takbuhan yung mga tao at kabayo. Sinira yung kanilang improvised na dome. Pinaglalaban yung kabayo, may entrance ticket sa mga manonood, 500 pesos. At nagkakaroon ng pustahan mula 500 hanggang 5,000 o higit pa yung nagiging pustahan dito. Na ito pinopromote through internet din. 4 ang arestado, kabilang ang announcer, organizer at cashier ng event. Nasagip naman ang ilang mga kabayo na nakitaan ng sugat sa ulo at katawan ng kapartner na NGO sa operasyon. Kadalasan bite injuries, kadalasan po nagkakaroon din sila ng mga muscle trauma, no? At worse po yung syempre yung napipilayan sila. Nagkakaroon din po ng internal injuries actually, no, depende nga po kung gaano kalala at gaano katagal ang pag-aaway. Nakatakas pero kasama sa kaso ang mismong barangay captain na isa raw sa mga organizer ng niraid na illegal horse fighting. Wala pang pahayag ang 4 na inaresto na nahaharap sa reklamang paglibag sa Animal Welfare Act at illegal gambling. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Patay ang isang American scientist sa Negros Oriental na may malaking ambag sa pangangalaga ng Verde Island Passage matapos siyang pagbabarilin sa kanyang tirahan sa Negros Oriental. Bumuo na po ng Special Investigation Task Group ang PNP at meron na rin daw person of interest sa krimen. At nakatutok si June Veneracion. Duguan at may tama ng bala sa ulo ang 73 anyos na American national ng datna ng mga pulis sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Sa investigasyon, nanonood ng TV ang biktima nang pwersahang pumasok ang 3 lalaki na nakabonet bandang alas 11 ng gabi noong July 12. Agad binaril ng isa sa mga suspect ang American national. Ang Pinay na live-in partner naman ng biktima, itidali at ginahasa umano. This is the subject for investigation. So there is an alleged that the live-in partner was raped. Bago umalis, pinagnakawan pa ang mga biktima. May mga kinuha po sila mga gamit doon, a laptop, some cash, and isang backpack na containing some IDs, yun lang po. Then, umalis na yung mga salarin. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP. Sa ngayon, meron ng person of interest sa mga investigador, pero hindi pa masabi ng PNP kung kasama ba ito sa 3 suspect na pumasok sa bahay ng mga biktima o siya mismo ang nagplano sa krimen. Sabi ng PNP, negosyante ang napatay na American national at 1975 pa nagpapabalik-balik sa Pilipinas. Kinilala ang biktima na si Kent Carpenter, isa sa mga gumawa ng pag-aaral na tumukoy sa Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mimaropa bilang Center of Marine Shore Fish Diversity sa buong mundo
at nagsulong na pangalagaan ito. Ayon din sa pagpupugay ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, isa siya sa mga nagbigay testimonya sa mapanirang fishing activities ng China sa West Philippine Sea para ipanalo ang arbitral award laban sa China. Kaya dapat daw mapanagot sa batas ang mga may gawa ng krimen. It could be connected dun sa kanyang trabaho, pwedeng sa personal life, pwedeng sa business if there's any. Yun po, titignan po natin lahat. Or it could be normal talagang robbery lang. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Weaving some magic si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca sa isang outreach program sa Maynila kung saan ipinamahagi niya ang librong siya mismo ang nagsulat. Si Mika may sagot na rin kung gusto ba niyang makatrabaho soon si Will Ashley. Makichika kay Nelson Canlas. Sa isang outreach program na mahagi ng librong kanyang isinulat si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca. Sobrang special po sa akin kasi pasok pa rin siya sa kwento nung libro po na babasahin ko sa kanila. And sana, yun nga po, tulad na lagi ko sinasabi pa nagbo-book reading ako, madala nila yung kwento ni Mahika, hindi lang ngayon, pati pagtanda nila, madala nila sa puso nila. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Tuwang-tuwa naman si Mika na umabot ng millions of views ang duet nila ni Kapuso star at kapwa ex-PBB housemate Will Ashley. Nauna nang nagpahayag si Will na gusto niyang makatrabaho muli si Mika. At ganoon din si Mika kay Will. Si Will yung isa sa mga, actually, isa si Will sa pinaka hinahangaan ko sa pag-arte, even before pa PBB. So, working with him would be really exciting. Bago yan, mapapanood si Mika sa Riot at punong-puno ng katatawa ng Saving Cherry. Ipinagpapasalamat pa ni Mika dahil kasama niya rito si Barbie Forteza. Sobrang saya. Actually, ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. And very siya, talagang yung work ethic niya talaga, nakaka-inspire. Sobrang, ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. Nakakatawa ba? Nakakatawa si Ate Barbie. Ang dami naming take na parang, pinipigilan talaga namin matawa sa isa't isa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Susunod! Exclusive. Pastor, arestado matapos umanong pagsamantalahan ng menor na edad na miyembro ng kanilang choir. Bagyong Josie humina bilang low pressure area. Ang pinakahuling sitwasyon sa nagpapatuloy na ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang special role ni Jeneline Mercado sa The Master Cutter. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Tita, baka Mahal magkasakit sa Pilipinas. Mula sa bayad sa ospital kung ma-confine, bayad sa gamot at mga procedure na kailangan gawin, pati na sa professional fee o bayad sa doktor tuwing check-up. Lahat iyan kailangang hugutin sa bulsa ng mga Pilipino. Sa isang survey ng Octa Research noong first quarter ng 2026, pagiging healthy at pag-iwas sa sakit ang naitalang top personal concern ng mga Pilipino. Kaya kapag nagkakasakit, malaking tulong sana ang health insurance benefits na makukuha sa PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation, ang National Social Health Insurance Agency ng gobyerno.
Mandato ng PhilHealth na siguruhing affordable, acceptable, available at accessible ang healthcare services para sa lahat ng mga Pilipino. Isa sa mga function nito ang magtakda at magpatupad ng guidelines para sa contribution at benefits. Kasama na ang halagang sasagutin nito sa bawat sakit at medical procedure ng mga miyembro nito. Paano nga ba kinukwenta ng PhilHealth ang mga benepisyong makukuha mo? Simulan natin sa contributions ng mga miyembro nito. Sa kasalukuyang sistema ng PhilHealth, alinsunod sa Universal Healthcare Act, fixed sa 5% ng buwanang sweldo ang kinakaltas bilang kontribusyon sa PhilHealth. Pinakamababang kaltas ang 500 pesos, batay sa income floor na 10,000 pesos na itinakda ng PhilHealth. Habang pinakamataas na kaltas naman ang 5,000 pesos, batay sa income ceiling na 100,000 pesos. Kung ikaw ay empleyado sa isang kumpanya, hahatian ka ng iyong employer sa pagbabayad sa PhilHealth. Pero para sa mga self-employed individuals, kailangang bayaran ng buo ang contribution batay sa iyong buwanang kita. Mula 2019 hanggang 2024, taon-taong tumataas ang contribution rate ng PhilHealth mula sa 2.75% noong 2019 hanggang maging 5% pagdating ng 2024. Kasi malawak yung gusto nating mangyari, 'di ba, sa Universal Healthcare Act. Gusto natin na maprotekta na ang bawat Pilipino magkaroon ng kakayahang gumamit ng serbisyong medical or health services na hindi sila mamumulubi. So ibig sabihin, kung may nararamdaman ka, may kailangan kang gamutan, you are assured that you will be given that care without fearing that you will become impoverished, no? So bakit natin kailangan itaas ang contribution? Para masigurado na we have enough funds to make good of that promise. Pero hindi katulad ng paghuhulog ng savings ang pagbabayad sa PhilHealth. Ibig sabihin, hindi nakasalalay sa laki ng contribution mo ang benepisyong makukuha mo. Ang pera kasing nakukuha ng PhilHealth mula sa contributions ay napupunta sa National Health Insurance Fund. Ito ang ginagamit sa pagbibigay ng benepisyo sa mga nangangailangang mag-claim nito. Dapat tingnan natin ang social insurance na hindi parang bangko na one-to-one ang palitan. Nakadesenyo ito sa concept ng prepayment. So sa panahon na tayo may kakayahang magkontribusyon, tayo ay nag-aambag sa isang malaking pitaka, isang malaking wallet na lahat tayo ay nagpo-contribute. Nakabatay sa fixed na case rates ang mga benepisyong nakukuha mula sa PhilHealth. Ibig sabihin, sa bawat sakit o medical procedure, may itinakda na ang PhilHealth na fixed na halagang sasagutin sa bill ng pasyente. It's a prospective fixed payment na malalaman mo bago. Mga kapuso, arestado ang isang pastor dahil sa panggagahasa umano sa menor de edad na miyembro ng kanilang religious group. Pero ang suspect, mariing itinanggihan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa bisa ng arrest warrant, dinakip ng mga pulis Pasig ang 39 anyos na si Alan, hindi niya tunay na pangalan, kaugnay sa kasong 12 counts ng statutory rape. Sa investigasyon ng Pasig Police, pastor si alias Alan at ang sinasabing pinagsamantalahan niya, isang menor de edad na babaeng miyembro ng music ministry ng religious group nila. Itong biktima na to ay choir ng kanilang sekta at tuwing Sabado, every after yung practice ng mga choir na to, ay dun nangyayari yung rape sa loob mismo ng kanilang simbahan. Ang tumayong complainant sa kaso, ama ng biktima, naka-church din ng suspect na pastor. Sa cellphone ng biktima, nakita doon na yung mga kanilang palitan na mga sweet and loving messages. Ate raw ng biktima ang nakadiskubre sa sikretong ito ng pastor at ng kanyang kapatid. Pinagsabihan daw ng ate ang biktima na lumayo pero hindi umano pumayag si pastor. Nang makausap ng GMA News ang suspect, itinanggi niya ang paratang. Wala po itong katotohanan, yung mga inaakusa po nila sa akin.
Hindi rin daw totoo ang sinasabi ng biktima na sa mismong kapilya pa nagaganap ang krimen. Yung isang pintuan po doon, diretso po yun sa palengke. Pwede po siyang sumigaw doon kung ano po talaga, kung totoo yung sinasabi niya. Marahil dahil naging close kami or magkailala kami, sa totoo lang po, mga sinasabi nila na hustisya na kanila pong hinahanap, hindi ko po alam kung bakit at kung saan, pero hindi po ito totoo. Paalala ng Pasig Police sa mga magulang. I-maintain natin yung open communication sa mga bata. Kapag sa ganun ay magkaroon sila ng confidence na magsabi sa kanilang mga magulang kung ano yung mga problema na nararanasan nila. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Lumabas na fit para iharap sa Sandigan Bayan bukas si Senador Rodante Marcoleta kasunod ng independent medical examination sa kanya ng Philippine General Hospital o PGH. Galing siya sa PNP General Hospital at inilabas mandang alas 11 ng umaga ng naka-wheelchair, bulletproof vest at posas bilang bahagi ng security protocol. Bantay sarado rin ang senador hanggang madala sa PGH. Sinamahan din si Marcoleta ng kanyang asawa. Iniutos ng Sandigan Bayan ang pagpapa-medical exam kay Marcoleta sa ibang pasilidad matapos i-confine sa PNP General Hospital dahil sa iba't ibang karamdaman gaya ng mild pneumonia. Maayos daw ang kalagayan ni Marcoleta base sa naging resulta ng medical exam nang tanungin ng hepe ng CIDG-NCR na si Colonel John Giagi ang pamunuan ng PGH. Hinihintay na lang nila ang written document at pwede nang iharap bukas sa Sandigan Bayan ng Senador. Iresto si Marcoleta nung nakaraang linggo dahil sa kasong plunder. Pasado alauna naman ng hapon nang ibalik sa Camp Crame ang senador. Iginiit ng abogado ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico na si Attorney Levi Baligod na mali ang address niya na ibinigay sa piskalya kaya hindi siya nabigyan ng pagkakataong sagutin ang kasong cyber libel laban sa kanya sa level na yan. Inihayag niya yan matapos siyang isyuhan ng warrant of arrest ng Makati Regional Trial Court para sa 2 count ng cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. noong Marso. Kaugnay po ito sa sinabi ni Baligod at ng kanyang mga kliyente na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa bahay ni Tiu Laurel sa isang exclusive village sa Makati na ayon sa kalihim ay kasinungalingan. 20,000 pesos ang itinakdang piyansa ng korte kay Baligod. Sa isang post, sinabi ni Baligod na natanggap na niya ang arrest warrant. Pero giit niya, nakalusot ang kaso dahil sadya umanong mali ang kanyang address na ibinigay sa piskalya kaya't hindi umano siya nakatanggap ng subpoena at hindi rin nakapagsumite ng kontrasalaysay bago naiakyat sa korte ang kaso. Mga kapuso, humina at isa na lamang low pressure area ang Bagyong Josie. Nananatiling malayo sa lupa at wala pa ring direktang epekto sa kahit anong bahagi ng bansa ang LPA. Inaasahang lalayo pa yan at malulusaw sa mga susunod na oras. Pero yung natitirang kaulapan nito ay posibleng magpaulan sa Samar at Dinagat Islands. Patuloy ring umiiral ang habagat. Ayon sa Pag-asa, hihina yan sa mga susunod na araw kaya posibleng mabawasan ang mga pagulan. Wala ring inaasahang bagong bagyo na papasok sa PAR mula ngayong araw hanggang weekend. Pero huwag pa rin kakalimutan ang payong mga kapuso dahil base po sa datos ng Metro Weather. Bukas, asahan ng maulang hapon sa Northern Luzon, gayon din sa Bicol Region. Sa Visayas naman, posible ring bumuhos ang hanggang katamtamang ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Sa Bohol at ilang bahagi ng Negros Island Region, halos ganyan din ang inaasahang lagay ng panahon sa Mindanao. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya iba yung pag-iingat po. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa maghapon pero maging handa pa rin sa posibilidad ng mga localized thunderstorm. Humarap ang ilang dating senador at kongresista sa oral argument sa Korte Suprema kaugnay sa petisyong ideklarang labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Nakatutok si Maki Pulido. Isinagawa ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng petisyong ideklarang labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations.
Ito yung inilalagay sa national budget ng mga alokasyon na magagamit lamang kung merong sobrang pondo ang gobyerno. Dito umano kinuha ang pinang pondo sa mga maanumalyang flood control projects. Sa oral argument sa Korte Suprema, humarap si dating Senate President Franklin Drilon bilang amicus curiae o friend of the court. Giit ni Drilon, hindi labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriation dahil binibigay ng konstitusyon ang power of the purse sa Kongreso. This is a plenary power of Congress, and that cannot be restricted, but it doesn't mean that the use of such power cannot be corrected, and that is why there is the power of this honorable court to correct abuses. Mula 2023 hanggang 2025, halos 1.3 trillion pesos sa budget ng gobyerno ang unprogrammed appropriation o walang eksaktong alokasyon. Humarap din ang ekonomista at dating congressman na si Joey Salceda. Punto niya, kailangan ng unprogrammed appropriation para may paghuhugutan ng gobyerno sa mga biglaang pangangailangan. Hindi naman daw ang mismong budget ang masama, kundi ang banality of evil o pagiging normal ng masamang gawain. I think there are enough railguards in the Constitution. It's a universe that will provide the controls. We're not in the best of times. We're trying as much as possible to grow the economy, to put in the general economic strategy in order to grow our revenues. We cannot rely on the organic kulang po. Our country has many laws, many regulations, many issuances from the departments, and if each person can just be honest and good public servants, I think, Your Honor, there will really be no problem. Kanina, siningil na ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Caguioa sa Office of the Solicitor General ang hiningi niyang mga detalyadong dokumento kaugnay ng budget insertions. Pero walang naisumite dahil ayon kay Solgen Darlene Berberabe, walang maibigay ang Kongreso at Senado. Dahil dyan, inutos ng Korte na magpaliwanag ang sino mang kinatawan ng Kongreso at Senado na nakausap ni Berberabe. This is the directive of the court already. Yes, Your We want Honor. to know whether or not these documents exist or do not exist, or whether these documents do exist but they don't want to give it to us because of their institutional concerns. Your Honor, based on our discussion, there are really no documents. Based on your discussion, but I want to hear it from the horse's mouth under oath. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinasinayaan sa Nueva Ecija ang isang bagong solar project na makakatulong sa paglikha ng kuryente sa bansa. At kapag natapos, ito umano ang magiging pinakamalaking integrated solar and battery energy storage system sa buong mundo. Nakatutok si Darlene Kai. Coal pa rin ang pangunahing inaasahan ng Pilipinas sa paglikha ng kuryente. Para mabawasan yan, nais ng pamahalaang pataasin ng ngayon 25% lang na kontribusyon ng renewable energy sources sa kabuang power generation sa bansa. Kaugnay niyan, pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 1 ng M-Terra Solar sa Gapan, Nueva Ecija. Ito raw ang pinakamalaking integrated solar and battery energy storage system sa mundo. It underscores the importance of diversifying our energy sources and how we must be committed to moving that mix in the direction to favor renewables. This M-Terra Solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. Ang kabuang pasilidad na ito kaya raw gumawa ng 3,500 megawatts na solar power. Mapupunta raw yan sa Luzon grid at mapapakinabangan sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco ayon sa Department of Energy. Pero bukod sa paggawa ng enerhiya, may kakayanan din daw itong mag-imbak ng 4,500 megawatt hours kaya may magagamit pa rin sa mga oras na walang sikat ng araw. We expect this project to energize more than 2.4 million Filipino households while reducing carbon emissions by around 4.3 million metric tons a year. Over the next decade, the project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits, while providing increased tax revenues and financial assistance to its host communities.
Target ng pamahalaang iakyat sa 35% ang renewable energy sources sa bansa pagdating ng 2030. Kaya mula July 2022 hanggang May 2026, nakapagbigay ng DOE ng 605 renewable energy contracts. Basta marami kang supply, mas maraming magagamit yung mga tao, so mas stable siya. Eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity. Magagamit na simula sa susunod na buwan ng Mterra Solar Phase 1. Ang Phase 2 naman ay naasahang makumpleto sa susunod na taon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Dahil miss na ang face-to-face classes, feeling nostalgic si Heath Hornales sa mga shoot ng GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song. Unforgettable naman kay Caprice Cayetanong eksena ng mangudngud siya sa cake. Ang iba pang must-watch sa next episodes ng serye, ichichika ni Athena Imperial. Ultimate kilig ang hatid ng TikTok video na ito ni Heath Hornales. Serving face card nga si Heath, kahit pa galit. Parang may nakasign na agad kung sino para kanina. Na parang destined sila sa isa't isa. Enjoy si Heath sa taping ng GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song. Nostalgic nga raw ang mga eksena with his character schoolmates sa Brighton Bay Academy. Kahit sa library sa real school ko dati, ako yung pinakamaingay po doon. Kaya ayun, nadala ko po sa eksena. I really miss face-to-face since homeschool nga po ako. Si Caprice Cayetano na sanay na raw sa pisikalan sa previous drama series. Kumusta naman kaya matapos ingud-ngud sa cake sa episode nila last week? Usually, sampal po, ganun, or more on tulak. Pero ngayon, iba po talaga to. Actually, parang nagkaroon nga po ako ng snack dun sa pag-gud-gud ng cake. So, habang hinungud-gud, parang may halong acting. Tapos medyo may side din po na, ang sarap pala ng cake. Grateful ang You're My Favorite Song family dahil sa over 100 million view across social media platforms sa series. 60% increase ito on their online viewership sa kanilang second week. That's amazing, everyone. I just want to say po, thank you so much po sa pag-support ng show po namin, and we really appreciate every support na binibigay nyo. Malapit na ang Brighton Bay Ball. Abangan ng mga estudyante in their coats and in their gowns for the special school affair. Sino kaya ang mga kadate nila? At sino kaya ang magiging prom king and queen? Ang kailangan rin po nilang abangan, meron bang kasama si Angel o siya lang mag-isa tapos doon niya na imimit lahat? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, proud na ikinuwento ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang kanyang makasaysayang Wimbledon journey, kabilang ang pinag-usapang litrato ng kanyang horizontal forehand. Sa gitna niyan at sa pagiging abala sa iba't ibang commitment, kamusta naman kaya ang buhay ni Alex sa labas ng tennis court? Nakatutok si Oscar Oida! One thing I've learned about myself is how to control my emotions and how I can dictate my emotions rather than let my emotions dictate me. Hanggang sa pagharap sa Philippine media, bit-bit ng Pinay tennis sensation ang maturity ipinamalas niya sa mundo matapos ang tennis grass season lalo sa Wimbledon. Ngayong taon ay pinatunayang kaya niyang ituloy ang magical run na sinimulan sa Miami Open noong 2025 nang dagdagan pa ang listahan ng mga top 10 players na kaya niyang talunin. Bunga niyan ang ngayon iconic horizontal forehand ni Ayala kung saan kahit nadapa ay pilit niyang inunat ang braso, pinalo ang bola at naipasok sa kabila ng net. And I'm so grateful because it was a hard shot to do, and when I saw the photo afterwards, wow, parang ginawa ko yun. At sa kabila ng sunod-sunod na tagumpay at lumalaking pangalan sa mundo ng tennis, nananatiling nakatuntong sa lupa ang 21 anyos na Filipina star. Para kay Alex, mas mahalagang kilala mo ang sarili mo kaysa malulong sa ingay ng kasikatan. It's not an easy life, I think. We definitely go through our hardships, and maybe a misconception, okay, that's popping into my head is that I've heard, I don't know if this is true, people say that tennis players can be self-centered. I don't think that's true. Sobrang tight ng schedule ni Alex, kaya ilan sa mga pinaka-na-miss niya ay ang pag-uwi sa bansa. I haven't had much time to catch up with
my family or with my my friends that I have from childhood. So that's something I should look into. But that being said, I'm super grateful for everything that I'm able to experience, and every time I come home, I'm very, very happy. At kagabi, nang ipaghanda siya ng reception sa Malacanang ni Pangulong Bongbong Marcos na aminadong big fan. We have found a new champion, a champion who has made the Philippines proud. We are all, 110 million of us, we are all here behind you, willing you on to greater success. I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. So thank you so much. Paghanga pa ng Pangulo kay Alex, ano man daw layo ng narating ng tennis star, bit-bit niya ang puso ng isang Pilipina. We never fail to remind everyone that you are a Filipina. That's very touching for all of us, that you don't forget the rest of us. You don't think that you're somehow left it all behind. Quite the contrary. You always seem to give the impression that it is because you are a Filipina that you are doing so well. I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. Ang tanong, may buhay pa ba siya outside tennis? Yes, I have a life outside of tennis. I love to go out with them when our schedules align. I love to try new places. When I'm traveling a lot, I love to try the food. It's difficult to have hobbies that are like other sports or physically demanding because I do give everything that I have into the sport that I'm in. Ang love life, meron ba? I love my family. I love so much. I love my family. I love my job. I love my friends. I love myself. So there is so much love. Sa ngayon, naghahanda na muli si Alex sa iba't ibang sasabakang international tennis tournament, kabilang ang Asian Games. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isang critically endangered na Philippine Eagle ang nasagip umano sa Bukidnon mula sa pag-atake ng mga unggoy. Pero dudang ilan lalo't may mga tama siya ng pellet gun at inuuod na ang sugat. Nakatutok si Rafi Tima. Nangihina pero lumalaban ang Philippine Eagle na ito nang datnan ng mga opisyal ng Valencia Community Environment and Natural Resources Office ng Valencia City sa Barangay Quibinton, Impasugong, Bukidnon. Katuwang nila sa pag-rescue ang mga tauhan ng Bukidnon Provincial Zoo, Kitanglad Guard Volunteers at mga taga-Philippine Eagle Foundation nitong July 3. Isang magsasaka umano ang nakakita sa agila sa Barangay Dalwangan sa Malaybalay City. Kwento ng magsasakang si Marvin Ligoy sa mga taga-Sendro, itinaboy umano nila ang mga unggoy na umaatake sa agila at kinuha ang sugatang ibon. Akala nila at first, walang isang wild chicken. Pero kalaunan, sir, they successfully drive off the monkeys. Doon nila na-realize na isang Philippine Eagle yung inatake ng mga monkeys. Ang katutubong magsasaka na nakakita sa agila, irerekomenda daw ng Valencia Sendro na bigyan ng pabuya at gawing isang bantay gubat. May ilang netizen na pumuna sa sugat ng agila at nagduda sa pagkakasagip nito. Pero sabi ng Sendro, sa inisyal nilang pagsusuri, lumang sugat na ang nakita sa pakpak ng agila. Ang ilan dito, inuuod na, indikasyong matagal na nila ito. Agad nilapatan ng paunang lunas ang agila at dinala sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City para sa mas malalimang pagsusuri. Sa isinagawang x-ray sa ibon, nadiskubreng meron itong 2 tama ng pellet gun. Nakabaon doon sa katawan ng ibon, sir, pero hindi siya, sir, hindi sa press na injury. Parang walang press entry of cancer bullet. Natanggal na ang isa sa mga bala, pero nasa loob pa ng katawan ng agila ang isa pa. Kailangan pa nilang palakasin ng ibon bago ito muling operahan. Sa pagsusuri ng mga eksperto ng Philippine Eagle Foundation, isang female young adult ang agila na nasa edad 5 hanggang 10 taong gulang at may timbang na 5.57 kilos. Malapit sa Mount Kitanglad Range Natural Park ang lugar kung saan natagpuan ang agila. Bagaman walang eksaktong bilang ang DNR Region 10 kung ilang Philippine Eagle ang naninirahan sa lugar na ito,
lagi umanong may sightings ng pambansang ibon sa lugar. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang paghuli at pagpatay sa critically endangered o malapit nang maubos na Philippine Eagle na itinuturing na pinakamalaking agila sa buong mundo. Kaya nga sa yung naka-retrain, sir, sabi niya na yung kinupkup na niya yung ibon, malaki nga talaga niya puntahan yung barangay, mga barangay official, para to properly turn over the Philippine Eagle kasi alam niya na bawal magkatay ng Philippine Eagle. Paigtingin pa rin ng DNR ang kanilang information campaign laban sa wildlife hunting, lalo na sa protected area. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakapanlulumo ang ginawang pagtatambak ng basura sa bahagi ng ancestral domain ng mga katutubong Aita sa Subic, Zambales na ikinuwento sa isang dokumentaryo ng Eyewitness. Kasunod yan at matapos maging usap-usapan online, sinimula na umanong hakutin ng basurang itinambak ng lokal na pamahalaan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng lupain ng mga katutubong Aita sa Subic, Zambales, may umaalingasaw na suliraning isiniwalat ang dokumentaryo ni Cara David sa Eyewitness na ibinasurang paraiso. Ginawa kasi itong tambakan ng lokal na pamahalaan. Kabalintunaan anya, lalo pag binalikan ang pagtrato sa kanila sa kapatagan. Pag nagtitinda nga po kami, ma'am, sabihin nila kaagad-agad, ma'am, na wow, alisan ninyo, linisan ninyo yung kwan ninyo ha, yung pwesto ninyo. Agad-agad sabihin po nila yun, sumusunod naman po kami, ma'am. Pero sila po, parang bingi lang po sila o ano po sila. Dahil sa tambak ng basura, ang dating berdeng bundok, wala ng kulay. At nakakasakal na ang hangin. Itong bundok na ito, ma'am, parang ganyan po yung bundok na yun na nakikita po natin na yan, ma'am. Yan po kaganyan po yan, ito. Yung bundok na yan? Opo, yan, ito lang po, ito lang ganyan po. ang itsura nila dati? Opo, ganyan. Inuuhaw na rin sila dahil pati ang mapagkukunan ng tubig, kontaminado na ng basura at katas nito. Malayo ito sa paliwanag umano ng lokal na pamahalaan sa kanila bago ang pagtatambak simula 2019. Yan nga po sabi nga po, pagagandahin doon. Marami sa mga basura ay mga medical waste noong panahon ng pandemya. January 2022 naman, nadiskubre ng DENR ang open dump site na labag sa Ecological Solid Waste Management Act. Bagamat napatigil ang pagtatapon noong October 2025 at naipasara nitong Marso dahil sa reklamo ng mga katutubo, hindi pa rin tuluyang naaalis ang basura. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po namin yung napakadaming basura. Immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. Isolated po yung area eh. Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat. Gubat po yung area. Kaya pansamantala po, doon namin naisip na ilagay. Pero nakatira roon ang mga katutubo at sakop ang lugar ng kanilang ancestral domain. Ayon sa kanilang leader, may kasunduang pinapirma sa kanila ang Subic LGU. Ang sabi nila sa amin, buwan-buwan magbibigay sila sa amin ng 10,000 isang buwan. Ba't po kayo pumirma at pumaya? Kasi ayaw, kahit na hindi kami papayag at hindi, papayag kami at hindi, pagpatuloy nila kasi naumpisa na nila. Bago kami nagriyak, nalaman na namin na napatag na nila. Pinabulaanan yan ng LGU. Giit pa nila. Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. Matapos i-ere ang dokumentaryo, ay kinausap na umano ang mga katutubo ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ayon sa impormasyong nakuha ng ilan sa likod ng docu. Nagsimula na rin umanong hakutin ang mga basura. Yan din ang pahayag ng DENR Environmental Management Bureau Region 3 na nagsabing lilipat yan sa otorisadong landfill. Nakipag-ugnayan na sila sa provincial government at nagsagawa na ng inspeksyon at compliance monitoring doon. Mayroon na ring umanong naaprobahang safe closure at rehabilitation plan. Naway bahagi nito ang tunay na paglilinis sa lupaing tanging inaasahan ng mga katutubo na di lang nila basta tahanan o pangkabuhayan, kundi lupang minana nila at ipapamana pa sa susunod na mga henerasyon ng kanilang lahi. Naaawa din po ako sa lugar na bakit ginanito po nila. Masakit po sa damdamin po, ma'am. Napakasakit po.
Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Naaresto sa Cainta Rizal ang 4 na sangkot sa pagtangay ng bills payment machine sa magkakahiwalay na convenience store sa iba't ibang lugar. 3 sa kanila, kagrupo umano ng mga nakabarila ng pulisya sa NLEX Bocaue Tollgate nitong Hunyo. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Taguig, Mexico, Pampanga at San Pablo, Laguna, hulikam ang isang modus ng mga armadong suspect. Puwersahang tangayin ang bills payment machine sa mga convenience stores na may lamang pera. Base sa kuha ng CCTV, wala pang 2 minuto ay nabaklas at naisakay na sa kanilang pulang getaway vehicle ang target na makina. Kino-combat park nila, inuuna nila yung likod, itinatapat mismo doon sa makina para matakpan yung kanilang gagawing pagkuha. Didistrongkahin kunyari yung mga bolts, then 3 o 4 sa kanila bubuhatin na at ilalagay sa loob ng sasakyan. Then that's it, yun na talaga. At along the way, doon na nila didistrongkahin at kukunin ang perang nasa loob ng makina. Sa isang operasyon sa Cainta Rizal, nahuli ang 4 na suspect habang may bibiktimang dapat na convenience store. Na-recover sa kanila ang mga gamit sa pagninakaw. Ito nga yung nakuha ng CCTV na sasakyang ginagamit ng mga suspect para tangayin ang mga electronic cash processing machines sa iba't ibang area nga dito sa Calabarzon. At sa tuwing sila'y sumasalakay, gumagamit sila ng iba't ibang plaka na lahat puro nakaw. Meron kasing pumasok na mga reporte dito sa atin na may mga nawalang mga plaka dito sa Calabarzon. Nung magkaroon tayo ng video na nakita natin somewhere in San Pablo, na may isang inumarid, which is nagmatch yung plate number na nawala dito sa Calabarzon. So doon natin pinagtagpi-tagpi itong inumarid. Ito na rin pala ang ginagamit nila doon sa pagkuha dyan sa mga machine. 3 sa 4 na aresto, dati nang nakulong sa Bilibid dahil sa kasong robbery. Kagrupo rin daw nila ang 3 suspect na nahuli sa NLEX Bocaue Tollgate ilang linggo na ang nakararaan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang isa, pero sabi ng 3, look out lang sila. Wala po kami pinipili, sir. Kung ano lang po yung makita namin, sir, yun na po yun. Tagal-lulukot lang po ako. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. 6 years after ng successful run ng Kapuso adaptation na Descendants of the Sun, may special reunion sina Dingdong Dantes at Jenilyn Mercado. Abangan yan ayon kay Dong sa The Master Cutter. Makichika kay Aubrey Carampe. Sa 2020 Kapuso adaptation ng well-loved K-drama na Descendants of the Sun, huling nagkasama sina Dingdong Dantes at Jenilyn Mercado sa isang serye. From Captain Lucas Manalo at Dr. Maxine de la Cruz, aka Big Boss and Beauty, makakasama ni Atoy si Olga. Special role ni Jen sa Kapuso action drama series na The Master Cutter. Yung huli namin Descendants of the Sun pa. And sabi ko, kailan ko kaya ulit makakatrabaho si Dong pagkatapos nun, di ba? Ano ba yung mga chance na pwede ko ulit siyang makasama? So, ito na yon. Kaya masayang-masaya ako na nag-guest ako dito sa Master Cutter. So, yung unang eksena namin was very light, tapos medyo, basta magaan lang, tapos may konting comedy, ganun. Kaya, naalala namin yung mga pagkakataon nung nagkasama kami sa Descendants of the Sun. Sa Instagram, nag-post din si Dingdong ng ilang behind the scenes ni Jenilyn kasama ang iba pang cast ng The Master Cutter. Welcoming Jen sa Barangay Tabang Lupa. Dapat daw abangan kung ano nga ba ang magiging papel ng karakter ni Jen sa buhay ni na Atoy at Ibiang. Espesyal siya at napaka-importante ng karakter na yun. Kasi yun ang basta, abangan nila. Abangan nila. Super duper special role. Napakahalaga ng role ni Jenilyn Mercado dito sa The Master Cutter. Clue. Sige, clue na lang. May kinalaman siya sa buhay ni Ibiang. Sa episode mamaya, si Ibiang sumali sa isang school beauty pageant. Kalaban niya ang school bully na si Janine. Muli namang nagkita sina Atoy at si Audrey played by Max Collins. Dahil sa aberya sa talent portion ni Ibiang, to the rescue si Atoy na lalo nang napapalapit ang loob sa alaga. Ever since naman talagang malapit talaga sa puso ni Atoy si Ibiang.
Kaya talagang pinili niyang maging nandyan para sa kanya. Sa mga school activities, mas pipiliin pa niya yun kaysa sa trabaho niya. Labis naman ang pasasalamat ni Dong at lahat ng bumubuo ng serye sa lahat ng mga tumututok sa The Master Cutter. Kaya walang sawa po yung pasasalamat sa lahat ng mga nanonood kasi talaga nung binubuo ito hanggang sa nung nag-umpisa hanggang ngayon, isa talaga ang nasa puso't isip namin na bukod sa magbigay aliw, 'di ba, gabi-gabi, syempre mag-iwan din ng mga values, 'di ba, sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa pamilyang Pilipino. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sumipa sa pinakamataas na level sa loob ng isang buwan ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasunod ng muling pag-atake ng Amerika sa Iran. Naglalaro ngayon sa 80 hanggang 86 US dollars ang presyo ng krudo kada bariles. Ayon sa ekspertong nakapanayam ng Reuters, sinusubukang tansyahin ng oil market ang presyo ng krudo ngayong hindi nagtagal ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. At kung magpapatuloy ang sigalot, posibleng umabot sa hanggang 90 US dollars per barrel ang halaga ng krudo. Kamakailan, muling iniutos ni US President Donald Trump ang paghaharang sa Strait of Hormuz. Iminungkahi rin niya ang pagpapatupad ng 20% singil sa mga daraan sa naturang lagusan. Halos isang buwan pa lamang matapos ang walang habas na paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinailangan muling suspindihin ang face-to-face classes doon, bunsod ng panibagong banta. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakatanggap ang isang guro ng screenshot mula po sa isang estudyante kahapon. Naglalaman daw ito ng mga banta kabilang ang umunoy planong pagpapasabog sa paaralan. Target umano ang mga grade 7 at grade 8 students at may binanggit ding pangalan ng kanila umanong target. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Regional Anti-Cybercrime Unit para matukoy at ma-validate ang naturang banta. Pinaigting din ang seguridad sa paaralan. Mariing kinundina ng Department of Education ang banta at nanawagan silang itigil na ito. Nag-adjourn na po ang Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay matapos ang redirect at recross kay Attorney Jeremy Lotoc. Kabilang po rito ang paglinaw sa ilang pagkakamali sa mga dokumento ng National Bureau of Investigation. At nakatutok po live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, matapos nga ang ilang oras na cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte, ay nagkaroon naman ng pagkakataon ng prosecution para sa tinatawag na redirect. Ito yung maari muli silang magtanong para makapagpaliwanag ang kanilang witness na si Attorney Jeremy Lotoc, dating hepe ng NBI Cybercrime Division at namuno sa investigasyon sa sinasabing pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo noong 2024. Isa na dito yung tungkol sa tanong ng depensa tungkol sa umunoy pagkakamali sa ilang dokumento ng NBI gaya ng sa petsa. With all these mga infirmities, don't you think that these errors constituted violations of due process? Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, that the Vice President uttered those statements, na ang NBI mayroong findings, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Tinanong muli si Lotoc ng private prosecutor na si Attorney Ligutan tungkol sa mga ito. Gate ni Lotoc, wala itong epekto sa nakita sa video na nagbanta umano ang bise na may nakausap na siya para patayin ng Pangulo, ang First Lady at dating Speaker. The NBI supposedly started its investigation on November 23, but there was already a subpoena dated November 6. Do you remember that? Yes, sir. Mr. Witness, how do you characterize this error, if at all?
typos or typographical error. Basically, hindi ito substantial insofar as the document is concerned. Ito yung may mga, for instance, maling spelling o nagkamali lang ng date. Then pag makita mo naman dun sa surrounding circumstances, ito naman ang tinutukoy na date. Ugaya ng mga case numbers. Case numbers. Now, what effect, if any, did this typographical error have on the statement of the Vice President threatening the President and the two others? What's the effect, if any, of these errors? They don't have any effect at all insofar as the findings of the NBI is concerned, sir. Why is that? Well, because those typographical errors does not alter the fact that the video exists. It does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. And it does not alter the fact that the findings of the NBI is that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Okay, Your Honor. Ipinunto rin na hindi umano binawi ng bise ang kanyang banta gaya ng makikita sa isa pang video na nakunan daw 3 araw matapos ang online press conference niya noong 2024. Pinalabas ang bahagi ng video sa impeachment court kanina. I was asked Romanov and then I answered, I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Ayon pa kay Lotok, hindi umano nakialam ang Pangulo sa investigasyon ng NBI. Giit niya, lumabas sa kanilang investigasyon na nagbanta talaga ang bise at seryoso ito bilang siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Utterances noong November 23, at the same time, yung pagiging For the record, Assisting Counsel for the Prosecutor, accompanied by... don't have any effect at all insofar as the findings of the NBI is concerned, sir. Why is that? Well, because those typographical errors does not alter the fact that the video exists. It Muling giit niya, hindi maituturing na freedom of expression lamang ang pagpapahayag ng bise at maituturing daw itong betrayal of public trust. Yung nature ng utterances, may kinausap na ako, ma'am, huwag kang mag-alala. So, ibig sabihin, even before the questions was asked, may kinausap na ho ang Vice Presidente. There is intent on the part of the Vice President. The Vice President is determined insofar as that statement is concerned. At the same time, the utterances were not product of a temporary fit of anger or spur of the moment. In other words, the utterances, the threat was real, was serious, Your Honor. No. Sa pagtatanong ng mga senador ay pinalutang ni Senador Robin Padilla ang ilang question sa kredibilidad po ni Lotok. Isa ditong umano'y pagkakaroon niya ng kaso sa ombudsman. Pero sinagot ni Lotok na wala raw opisyal na komunikasyon mula sa ombudsman tungkol sa kaso at nang mag-check daw siya ay peke umano ang notaryo ng naturang reklamo. Sa ngayon, ang pinakahuling naganap dito bago po mag-adjourn ay sinabi po ng prosecution na hindi na po nila isasalang ang dalawang witness nila. Ito po si Attorney Zulaika Lopez ng Office of the Vice President at Captain Belinda Bello ng House of Representatives dahil ayon po kay Kapunan ay wala na po silang idadagdag pa at nasabi na rin naman yung sasabihin nila sa harap ng hukuman. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Vicky?
Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kasal na nga ba si Bea Alonzo? Usap-usapan ng litratong ito na ibinahagi ni Makati Mayor Nancy Binay kasama si Bea in white. Nasa opisina ng Mayora sa Makati City Hall ang dalawa. Ang photo may hashtag na One More Chance. Sa isang Facebook reel ng showbiz vlogger at talent manager na si Ogie Diaz, sinabi niyang ikinasal na si Bea sa non-showbiz boyfriend nitong si Vincent Ko. Nang nariraw ang palitan ng I Do sa Makati City Hall alas 7 ng gabi kahapon. Sabi pa ni Ogie na nakakita umano sa wedding photo at marriage certificate mula sa event ang family members ng dalawa. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng company Bea ang balita. Last year nang kumpirmahin ng actress ang relationship nila ng businessman. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. Ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.